Alright, ito naman guys yung yung problema dito sa Grab. Panoorin natin to yung sa Grab. Thank you, Mr. Chair. For the past how many years po, ang TNC po ang nag-shoulder po ng 20% para sa PWD, sa senior citizen at sa ating pong mga student. Pero in-implement po ito pong taon na to, implement po ito, hindi ko alam po anong buwan po yun. Alam niyo, totoo yung sinasabi ni tatay, no? Yung nangyayari sa natin, yung nangyayari na, alam niyo yun? Yung, kumbaga, nagsusolder po talaga yan, yung mga TNBS. Kakaltasan ka ng 20%, tapos, kakaltasan ka pa dun sa porsyento, nung diba, nung app. Kasi nga, yung discount, ibinabato po talaga sa mga driver. So, which is, ganun po talaga yung sistema na nangyayari. Pero ayaw naman sa batas, yun naman po yung talaga nakalagay. Pero kawawa po talaga yung mga driver. Lalo-lalo na po, yung mga, alam niyo yung mga motorcycle taxi na kagaya namin. Kasi ako minsan nagmo-motorcycle taxi din ako eh. So kami nagsushoulder nun, 20% babawasan ka, pati yung discount, sa'yo din ikakarga. So kawawa ka talaga. Ang nagsushoulder po, ang mga drivers na po ngayon ng TNBS. Kailan na po ito? Sometimes almost 6 months na po ata. Ito pong pagpasok ng 2020. Sino pong pumirma doon sa memorandum na ang magsushoulder actually po, ay kayo instead sa... Pinalabas po ito, sinabi po ito sa aming comms. Sino nagpalabas po? Ang Grab po. Sa Grab po kami, ang unang nagpampo sa amin dahil ang dominant po kasing TNC ngayon sa Grab. Okay. Pero nung umpisa pa po nito, nung pre-pandemic pa po hanggang pumasok po yung mga TNC natin, ang Grab po ang dominant na ride-hailing po. Okay, so dati, sabi nyo, for so many years, how many years na ang nag-shoulder ay yung Grab. Ngayon, TNC. Ngayon, pinag-shoulder na sa kayo, mga driver. Doon sa 20% discount para sa PWD, senior citizen students. Tama? Did I hear it right? Yes, Your Honor. 6 months ago lang? Yes, Your Honor. Grab, anong nangyari, sir? Salamat po, Mr. Chair. No? Mr. Chair, yung polisiya po ng pagbayad po nitong mga pag-shoulder ng discounts ay ginawa pong polisiya ng Grab dahil po sa pandemya para po makatulong sa mga driver. Pandemya, 6 months ago lang? Opo, kaya nga po, dinag-extend po natin hanggat kaya. At ngayon po, alinsunod po kasi sa batas, ang tanong po sino nag-shoulder nung fees for the discounts. Alinsunod po sa batas ang driver po. So kaya po hanggat kinaya po ng kumpanya. Alinsunod sa batas, anong batas yun? Pakibanggit. Sa PWD law po. Hold on, Mr. Chair. Yan na po namin. While he's looking at it, LTFRB, can you... Mr. Chair, may I be recognized? We have an existing memorandum circular issued by the LTFRB, and it's very explicit on it. Before we award them the franchise, nandun na po yun. The 20% discount shall be shouldered by the TNC regardless of whether it's Grab or any other TNC. Yan po ang batas na pinapatupad namin sa LTFRB. And they are bound by that law because before they are given the franchise, nandiyan na yung memorandum circular na yun. So hindi sila sumunod doon sa franchise agreement? I would assume, so sir. anong multa dapat dito? So yan, nakita mo na face to face. Naglabag sila ng franchise agreement nila for the past 6 months. Mr. Chair, may I request then for a statement from the driver, and we will give them a show cause, and if the evidence warrant, we will issue them the appropriate suspension of their franchise. Patay kang bata pa. Tigas ulo nyo eh. Okay, sige. So pag may mga drivers na mag-complain, iimbestigahan nyo at kapag napatunayan na talagang ganun nga ng patakaran, so pwede sila masuspend yung kanilang franchise. Yes, Mr. Chair. In fact, in today's hearing, upon hearing what was stated dito po sa statement nung Ginoo po,
if that can be reduced into writing, pwede na ho naming aksyonan kaagad and we will conduct the hearing by next week. Mr. Mopas, no, ang dami na rin kumandami. Kaya pala tinatanggi-tanggihan na ng mga driver kasi sabi ng mga drivers, kami ang mag-absorb nito. Diba? Samantalang kung ang mag-absorb ay Grab, tatanggapin ng mga driver yan. They'll be more than happy to accept it because they know na kailangan mapagsilbihan yung mga PWD natin, mga senior citizens, mga estudyante lalo na. Pero, bawas sa kita ko to. 30% na nga binabawas sa akin, another bawas na naman dahil nagsakay ako ng special passengers with special concerns. So, magtatanggi nga itong mga driver. Although hindi dapat, pero nandun yung magkakaroon sila ng opportunity or idea na magtanggi sila. Kasi nga, in the past 6 months, nag-sway kayo away doon sa sa franchise agreement. O yan, masususpindi kayo ng di oras nito. Matutuwa yung mga karibal nyo rito. Yun yung problema doon, di ba? Pero sana man lang, di ba, hindi lang Grab. Kasi may mga din po talaga. Mga company na talagang pinapa-shoulder. Hindi na natin babanggitin. Pero parang wala rin nung nangyayari, wala rin yung batas. Parang hindi nila pinangingilagan yung batas. Diba? Ika nga. So dapat talaga, kasi alam niyo naman mga kababayan yung mga medyo nag-aalangan din magreklamo. Kasi baka nga naman madamay sila or mawalan sila na access. Which is dapat talaga protektahan din nitong mga senador o na mga mambabatas. Oto, panoorin pa natin ito isang video. Ang tagal niyong yung batas to, puro lang kayo pilot study. Dalipasa na nga ako Kaya ang tatalino natin sa gobyerno mas matatalino yung nasa kalsada. Kasi yung sinisisi mo dito. Gobyerno na po. Kasagot ang sumustorma ng son. Sir, amin na kami, sir. Sa tagal kasi ng pilot run, gumugulang na yung mga rider. Ang tagal niyong i-regular to, gawin batas to, nakakaisip na yung rider ng bagay na papabor na sa kanila. Ang tagal na kasi ng panahon Nakikita namin 2017 40 pesos lang ang gasolina, 50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumaas ang fare. Ngayon ang mindset ng rider, magulang kayo mga malalaki na yung kumpanya, di pa kami kikita sa inyo ng libo. Ang ginagawa ng rider, nanggugulang na rin. Gulangan? Total, di nyo naman kami mahuhuli. Puro lang kayo pilot study. Dalupasa na nga ako Okay. Sa tagal ng pilot study, graduate na ako, 4 na taon. Magmamasteral na. Tapos nagtataka ngayon bakit walang booking, ba't naghahabal, ang tatalino natin sa gobyerno Mas matatalino yung nasa kalsada. Kami yung nagsiservisyo Ayaw nyo makinig sa amin, di gagawa kami ng para kumita kami ng mas malaki rin. So, kung hindi natin po ililigal to, ilang taon na, si Ariel nga tumanda na rin So sino sinisisi mo dito? Gobyerno na po. Ang tagal na ng pilot study. Ang sabi noon, nung nag-uusap kami, pilot study 6 months to 1 year. 5 taon na po, masteral na. Mano man lang sana, sir, every now and then nagbabago ng LTFRB chairman Dati ang humuli pa sa amin si Lisada. Sino si Lisada? Dating spokesperson ng LTFRB. Spokesperson, kasi ang chairman yung board member. Ba't kayo hinuli? Kasi illegal daw po kami. Yun lang alam namin na hanap buhay pag bumotorsiklo matagal na yung habal-habal wala pa sila sa gobyerno, may habal-habal na 2000 na may habal-habal na. Pinopost na ni Congressman H. Durano. Hanggang ngayon, namatay na si Representative Raul Delmar ng Cebu. Andiyan pa rin yung panukala na nananatili yung pilot run Hindi ko malaman kung patalino tayo o pamangmang Attorney Cuadis, pakisagot lang. Hindi nakasagot si Tulpo. Anyway, yun nga naman talaga mga kababayan. Totoo naman talaga yun na ang nangyayari po talaga, di ba, hindi talaga nabibigay na ang tagal na talaga ng pilot run na yan. So, sobrang tagal na ng pilot run na yan, hindi na natin masabi kung maaprobahan pa ba o nakakadalawang administrasyon na po tayo. O tatlo pala, 2009. Abas nag-run yun. Tama?
Ang tagal na ho, mga kababayan, pero wala pa rin po. Ano kaya nangyayari? Busy po sila sa ibang hearing. Kaya ng bata ka. Alright, so yun lang naman, no?